doon, yung para kang nakakulong dahil 2 years. Makakalabas ako guys, at labas lang ng gate, magtapon ng basura. Tapos merong parang ganito din, meron ding tindahan doon malapit sa amin, malapit sa mosque, pero hindi ako makakapunta doon. Show the picture. Ayan guys. Passport, for For the renewal of our health. Hello guys, we are the Prudenti family here in Oman. Hello. This is my daughter Ray and Daddy Ray and daughter Ray. I am Mommy Ellen. Hello guys, nandito kami sa photo shop. Say hi to them. Kasi kailangan namin magpa-picture ng family picture for the renewal ng aming health card sa health card. So, kaya nandito kami. Nagpa-picture kami dun sa, guys, sa dalawang king. Yung isa yung bagong king, isa yung banda, yun yung namatay na king. Tapos yung isa yung bago. We are still waiting guys sa aming new picture. This is ang picture namin. Show the picture, Daddy. Show the picture. Ayan, guys. Passport, For for the renewal of our health card. Bali ganito magiging forma. No, I don't know. They will compress that one. Okay, thank you. Thank you. Come in, Daddy. Ayan, guys. We're done. And then, we're going to supermarket to buy stuff para sa kanyang birthday. Ay, nalampas tayo. Ito pala si Daddy. Okay guys, saglit lang. Hi guys! Nandito ulit kami sa guys, Avenue Mall. Mayroong kaganapan dito. Siguro may parang exposure yung Umani Sweets sa likod namin guys. Oh. Ang dami. Ayan. Kaya punta na kami sa guys, sa grocery section. Mamili ng mga gagamitin sa pagluto. Huh? What? Did you bring anything? No. Hello mga loves. Hello guys. Nandito na kami sa bahay guys. Galing kami sa pa-picture para sa aming renewal sa medical card. And then dumiretso na kami sa grocery para namili nung lulutuin namin sa birthday ni Ray. Kunting panghanda, pero tingnan mo guys, parang pinukong daming habubot. Wait guys, ito yung nabili namin. So yan guys, hindi ko pa yan hakwat guys. Ginawa ko. Mga yan, gulay, prutas, may chips. Ayan, bumili na ako ng manok kasi mag-fried chicken. Yan, ang uso na paper plate, soup drinks. So yan guys, yung nabili namin. Fruits. Yeah, fruits and vegetables. So guys, dahil gabi na din, natiin na namin yung video namin for today. So yun lang guys ang kaganapan for today. Ayan, at again, mag-thank you kami sa sa inyo guys. Thank you so much sa pagsama sa amin. Dito ka lang ha. I'm going to the shop. Okay? Drink water. Keep on eating the chocolate. Hello guys! Hello mga lalas! Mommy Ellen here! Welcome again sa another video. So, ayun guys, ano tawag dito? It's like 10 AM in Oman. Sakit ng sikat ng araw eh. Punta ako sa tindahan guys, doon. Kasi titingin ako ng ano tawag dito? Tomato sauce. Kalimitan namin bumili ng tomato sauce last time. Gusto ko magluto ng manok na may tomato sauce, wala na pala. So ayan, pupunta ako doon sa tindahan. Sana meron, kasi meron din sila mga Filipino staff dyan eh. Minsan may tuyo, suka from the Philippines. And then iniwan ko si Ray kasi meron pa siyang online class. May ano pa siya, social studies. So alam nyo guys, tingnan mo yung salamin ko guys, nagiging gray kasi pag labas mo ng bahay, pag nag-change siya ng kulay kapag sa araw. Change siya ng kulay kasi dito kasi sa Arab country guys, ang sikat ng araw masakit. As in, hindi pwedeng hindi ka magsalamin yung sunglass for protection.
Kaya, ayan, kaya palagi kami nakasalamin kahit pupunta lang sa sari-sari store. Kapag ganitong oras, pagka yung tanghali, basta pag sikat na ng araw, parang kailangan mo nang mag-sunglass. Otherwise, magaganon pa guys. So, parang nakapikit ka. Sobra kasi sikat ng araw dito dahil, di ba nga disyerto guys. Wala siyang forest. Wala siyang greens. May mga greens sa kapaligiran pero man-made na yan siya guys. Tinatanim na ng tao. Hindi siya yung kusang bigay ng nature. So, ganun talaga ang ng disyerto. Ang ambience niya. Dami ko ng yaw-yaw guys. Ayan. Nahawi aking kamay. Malapit-lapit na ako guys sa sa sari-sari store. Sana merong tomato sauce. Saglit guys ha. Ayan guys, malapit-lapit na ako sa tindahan. Wala kasing tindahan na malapit sa amin kundi ito lang guys. Otherwise pupunta kami doon sa yung tawid doon sa highway sa Alcarama. Medyo malayo-layo kasi yun kaya dito na lang. Parang kababayan siya guys. Ang ganda ng clouds Look. Dito na ako guys. Papasok na ako dun sa loob ng sari-sari store. Ayan guys, may Filipino product. Ayan. Kaso lang walang tomato sauce. So sad. 50 पैसा गाड़ी में लेके आ गया. Ayan guys, uwi na ako. Ano ba yan? Walang tomato sauce guys. Sabi ko na nga ba yung last time nagpunta kami sa Filipino store, iniisip ko na yun, bumili ng tomato sauce. Tapos, tawag dito, hindi na ako kumuha kasi akala ko meron pa sa bahay. Yung pala wala na. Ay nako, ano ba yan? Ang layo kasi ng Alcarama guys. Baka hikain ako kasi mainit pa Dumalamig yung hangin pero yung sa balat masakit pa rin. Sa na lang guys, may ketchup naman sa bahay. Gagawa na lang siguro ako ng sweet and sour na chicken. Gamitin ko na lang yung ketchup. Ay nako. Ayan guys, uwi na ako guys. Ay. Ayan, uwi na tayo guys. Wala palpak yung ating ating lakad. Okay. Sandali. Kapag lumalabas ako ng ganitong oras guys, naglalakad-lakad dito. Tapos, alam mo yon, naalala ko yung karanasan ko bilang katulong noon sa Umani. Yung ambience ng palibot na super tahimik lang. Tapos ako lang mag-isa sa bahay kapag nagpasok na sila lahat. Pasok na yung mga alaga ko sa school, yung mga amo ko pasok na din. So ako lang talaga mag-isa sa bahay guys. Super quiet. Lalabas mo na ako sa palibot. Wala din, parang alam mo yon, yung para kang nakakulong dahil 2 years makakalabas ako guys at labas lang ng gate magtapon ng basura. Tapos merong parang ganito din, meron ding tindahan doon malapit sa amin, malapit sa mosque, pero hindi ako makakapunta doon. Nakakapunta ako doon guys after 2 years. Yan, nung nagkaroon ako ng day off. As in, alam mo yung nasasakyan siguro. Alam mo yung guys,
guys yung typical na kwento nila bilang katulong dito sa Arab country. Naranasan ko talaga yun, pero hindi naman yung katulad na minaltrato. Hindi naman ako minaltrato, kaso lang yung typical talaga na hindi ka nakakalabas, parang hindi ka nakakita ng tao sa loob ng 2 years. Oo, naranasan ko yun guys, kaya pagka sabi ng madam ko we'll have lunch sa kapatid niya sa mga weekend, nagla-lunch kami sa ibang bahay, eh tuwang-tuwa ako noon kasi makakita ko ng ibang katulong. Naintindihan ko naman sila kung bakit sila overprotected sa akin guys, kasi dumating ako sa kanila, I was only turning 23, 22 going 23, parang ganun. So maliit ako, diba? Buti nga ngayon mataba na ako. That time guys, so super payat ako guys. Ang timbang ko noon nasa 44, 45 kilos lang. Imagine that. So sabi naman ng madam ko, you're too young kasi. So please understand that we need to protect you. Kasi kahit saang lugar naman, kahit sabihin natin nga Oman is the safest country in the Middle East, pero that is Oman, but what about the people? Hindi natin masasabi na lahat ng lahi ko ay mababait. Ganon din naman sa inyo Pilipino, na hindi mo masasabi na lahat ng Pilipino ay mababait. Parang ganon ang ibig niya sabihin. So naintindihan ko naman sila kung bakit super protective nila sa akin. Ayan guys, nandito na ako sa bahay. Look, nandito na ako guys, oh, sa kakadaldal ko. Ayan, so yun guys ang kwento, kaya hindi ko talaga siya makalimutan. So there, tawag dito, parang traumatized sa akin guys yung 2 years na hindi ako nakakita ng tao. Sila lang yung nakikita kong tao, except dun sa mga dinadala nila ako sa mga sa ibang mga bahay-bahay, sa pamilya or sa mga friends. But aside from that, sila lang talaga nakikita kong tao. So parang traumatized ako sa akin yun guys. Alam mo, pag nanaginip ako, totoo pala yun kapag traumatized ka sa isang sitwasyon, kapag pinaniginipan mo, para siyang bangungot. Para siyang sa akin, nightmare na nanaginip ako lagi na nakabalik daw ako sa bahay ng amo ko, tas katulong pa rin daw ako. Parang sabi ko sa sarili ko, no, hindi totoo to, hindi to totoo. Panaginip lang, ayoko, parang ganun ko palagi ang sarili ko. Kasi guys, ayoko na talaga siyang balikan. Kumbaga sa sarili ko, naranasan ko na magkatulong, ayoko na siyang balikan. Not because una hindi kaya ng aking katawan, dahil kaya na ako. At yung karanasan na yon na 2 years na wala ka nakikitang tao, parang traumatized sa akin. So ayun, so that's the story guys. Yung papasok na ako sa bahay, wala naman akong nadalang tomato sauce. Later guys. Hi guys, welcome back again. So nandito ako sa kusina. Ayan, naka-apron. Dahil nga wala tayong guys, dito nakabili ng tomato sauce. So yung mission ko na magluto ng sweet and sour na chicken, itutuloy ko pa rin, pero gagamit ako ng ketchup. So ito guys, naka-ready na ako para magluto na. Ayan guys, ayan, ginawa ko muna parang half prito ko yung manok. And then yung patatas. Ayan lang guys, ang ingredients at saka yung ketchup. Alright. So, ayan na guys. Luto ng ating sweet and sour na chicken for today. So, this is lunch guys. At baka makarating at pa to hanggang dinner.
Ayan. Hi everyone, it's me Ruth. So I forgot to record the part where I have to eat, but I just realized that now, and I'll just show you what I ate and how many I've ate. So I ate the one my mom cooked. I ate 2 chickens and then some rice. I forgot to record the part where I eat, but here it is. I have finished it. I barely ate some of my rice because I was too busy eating the chicken. So, yeah, I'll see you all later. Bye. Hello, guys. So, I'm going to attend an online rosary in my church. I'm just doing something first before I join. It's still 6:47, but I think I'll join now since it's almost close to 7 p.m. Okay. So yeah, bye. Hello guys, welcome back again. Ayan, nakatulog pala ako guys. After nung nagluto ko, humiga ako sa sopa. And then, nakatulog ako guys. So, hindi ako nag-lunch. Si Ray lang ang nag-lunch. Nakatulog talaga ako kasi. Nung nagluto kasi ako, parang medyo iba na yung pakiramdam ko. Yung paghinga ko. Pero tinuloy ko pa rin yung niluluto ko kasi wala naman ibang magluto. Otherwise, walang kakainin si Ray sa lunch. So, nakatulog ako sa sopa. And then, kagigising ko lang guys, hindi ko lang, natulog na rin si Ray after daw ng lunch niya. Dumating na pala si Daddy, nakakain na siya. Ayun, nanood ng TV. Hindi ko alam guys, na dumating na pala siya. So, ngayon, nagutom ako, kakain ako guys. So, dahil manok yung niluto ko, so hindi ako pwedeng, kumain nun. Ang gagawin ko guys, ganito. So guys, kapag masama ang pakiramdam ko, yung hindi papunta na ako sa hika, ang ulamin ko ay at least isda. Ulam ng isda. So ganito na lang guys. So, kanin, tas lagyan ng mainit na tubig. Parang nilugaw. O tawag sa amin tinughong sa Bisaya. Naginit ako ng tubig. Kung sana mainit yung kanin, kahit hindi na mainit yung tubig kasi mainit naman yung kanin, diretso na lang normal na water. Malamig na yung kanin, kaya naginit muna ako ng tubig. So, ito lang guys, para malamnan lang yung aking tiyan. And then, kunting asin. Yan lang siya guys. Okay ko. So, ayan ang pagkain ko guys. Kung mayroong sabaw ng isda, syempre, sabaw ng isda. Pero wala eh. Manok kasi yung naluto kanina. Pero alam ko na kanina, nung lumabas ako, di ba, pumunta ako sa tindahan. Medyo masama na ang pakiramdam ko. Kasi, siguro, nung umaga kasi, kumain ako nitong, ayan, boiled egg. Nag-boiled ako ng 2, yung isa kinain ko. Baka ito ako na, allergic na ako minsan sa egg eh. Minsan naman okay, minsan hindi. So, ayun. Ayan si Daddy guys. Sa kusina. Nilagay yung plato niya. Si Daddy. Gabi na. Ayun guys, kakain ako. And then, i-end ko na rin yung video na to guys kasi parang medyo mahaba na. Parang tinughong lang. Tinughong. Alam ng mga Bisaya ko anong tinughong. Yung bahaw na kanin tapos parang gawin mo siyang lugaw. Yung tinughong. Okay, i-end ko na yung video dito. Maraming salamat ulit sa pagsama sa amin. And then we'll see you again guys on our next vlog. This is the Prudente family. Mami Ellen here. And saying it's nice talking to you guys. Thank you so much for watching us. And see you again in our next vlog. Bye-bye.